Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ang araw po na ito ay isang masayang pagdiriwang sa ating parokya sapagkat ang ating pong apostolado ng panalangin ay nagdiriwang ng kanilang ika-120 guning taon. Atin pong ginugunita ang pagkakatatag sa kanila at may pasasalamat po tayong tumitingin sa nakaraan sa lahat ng dakilang biyaya at awa ng Diyos sa atin, dulot ng kanyang nag-aalab na pagmamahal mula sa kanyang puso. Ginugunita rin po natin sa araw na ito si San Carlos Borromeo, kaya ipanalangin po ninyo kami mga pari upang ang aming po mga puso ay patuloy na mahubog sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Gawin mong kayo'y mabihisa ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal. At pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan, upang kami naging kanyang kalarawan, ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy luhaang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang laman, katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan.
sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa kaharian ng Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo ang lahat. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "May isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, 'Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko.' Nawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, 'Gaano ang utang mo sa aking Panginoon?' Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at gawin mong 50, sabi ng katiwala.
At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Tayo ay nagdiriwang sa ika-120 guning taon ng pagkakatatag ng apostolado ng panalangin sa ating parokya. Daang taon na po ang nakalilipas, sigit sa daang taon na. Kaya tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil hindi lamang po kayo ang nagsasaya dito, dahil napakaraming mga tao na po ang tiyak na nabago ang buhay dahil sa kanila pong pagdedebosyon at paglapit sa kamal-mahalang puso ni Jesus. Kaya sama-sama po palakpakan natin ang Panginoon. Napakahalaga po na tayo ay mapagpasalamat sapagkat lahat naman po talaga ng ating tinatanggap ay hindi po natin karapatan. Hindi po natin tayo marapat talagang tanggapin ang anumang meron tayo. Kaya ang tanda po talaga ng isang pusong nag-aalab sa pagmamahal sa Panginoon at sa kanyang kapwa ay mapagpasalamat na puso. Ang isang puso pong hindi marunong magpasalamat, ang puso niyan parang nabubulok. Hindi po katulad ng nandiyaang puso sa inyo pong suot-suot na mga eskapularyo, nag-aalab sa pagmamahal. Kaya dapat lagi tayong mapagpasalamat. Amen? Sa araw pong ito, ang mabuting balita po nating napakinggan ay narinig na po natin sa araw ng linggo. Ilang linggo na ang nakalilipas. Mga 6 na linggo na po. Ito po yung the parable of the dishonest steward. At marami na po tayo narinig na pagninilay tungkol dito. Ngunit sa umaga pong ito, nais ko pong pag-ukulan ng pansin ng isang bahagi ng kwentong ito ng ating Panginoong Hesukristo. Nakita po ninyo nung nalaman po nung katiwala na siya ay aalisin na sa kanyang trabaho, umisip siya ng paraan kung paano ba masasagip ang kanyang sarili. At hindi na po siya nagpatumpik-tumpik pa nung nakaisip siya ng pamamaraan. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Hindi siya nag-alinlangan sa kanyang dapat gawin. Kumilos kaagad siya. Isa-isa niya kaagad tinawag yung mga may utang sa kanyang Panginoon. Napakahalaga po sa ating buhay ng ganitong disposisyon, lalo't higit sa ating buhay espiritual. Kung minsan po kasi, alam naman natin na may kinakailangan tayong baguhin sa ating sarili. Alam natin yung ating mga pagkakamali. Pero wala po tayo nung tinatawag na sense of urgency. Yung parang tayo po'y laging tatamad-tamad sa ating dapat gawin. Lagi tayong may agam-agam kahit na alam nating mabuti naman ang ating gagawin. Sasabihin natin, Father, hindi ko po kayang baguhin pa ito. Parang hindi kaya ng kalooban ko na gawin ang tama. Bakit ganon? Parang hindi tayo lumalago sa ating buhay kabanalan kung yung tama at dapat nating gawin, may agam-agam tayong gawin. Nawawala yung alab ng ating puso sa ating pananampalataya. Kaya nga po puring-puri ng Panginoon itong hindi tapat na katiwala. Hindi po siya pinupuri dahil siya'y sinungaling. Hindi siya pinupuri dahil siya'y gumagawa ng mga baluktot na pamamaraan. Siya ay pinupuri ng Panginoon dahil sa siya ay maparaan at ginagawa niya kaagad yung dapat niyang gawin. Isa po yan sa mga sakit nating Katoliko. Pagdating po sa mga bagay na kamunduhan, sa negosyo, sa pera, para po bang sabik na sabik tayong gawin? Para po bang hayok na hayok tayong gawin?
Pero pagdating sa paggawa ng kabutihan, takot na takot, maraming dahilan at maraming pagbababagal na ginagawa para lamang hindi gawin. Kaya ano pong nangyayari? Nahuhuli po talaga sa pag-usad ang ating pananampalataya. At ang mas yumayabong na kultura sa labas ay yung kultura ng kamunduhan, yung kultura ng kasalanan, dahil yung mga tao masigasig na masigasig doon. Wala po tayong sense of urgency sa ating dapat gawin. At iyan po ang malaking hamon sa atin, lalo tigit ng debosyon po sa puso ni Jesus. Ano po yung nasa ibabaw ng puso ni Jesus? Apoy, tanda ng pag-aalab. At ang isang tanda po ng pusong nag-aalab para po sa ating mga nananampalataya sa Diyos, hindi lamang po yung dasal ng dasal, kundi nag-aalab lagi na kumilos para sa ating dapat gawin. Nawa po mga kapatid, habang tayo nagpapasalamat din sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang tinanggap natin, lalo tigit sa biyaya ng apostolado ng panalangin dito po sa ating parokya, tayo po ay humingi rin ng grasya mula sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Dahil si Jesus po, noong inalay niya ang kanyang sarili para sa atin, hindi po siya basta-basta nag-agam-agam. Sinabi niya sa Panginoon, kung mailalayo ninyo sa akin ang sarong ito, pero nagtapos pa rin ang kanyang panalangin sa mga salitang, ang kalooban mo pa rin, Ama, ang masusunod. Sana tayo po, wag ring magpatumpik pa sa dapat nating gawin. Sana pag alam natin ang tama, wag na tayong marami pang dahilan, kundi laging nag-aalab ang ating puso para sundin ang kalooban ng Diyos Ama. Amen. Magsitayo ang lahat. Makakatawag tayo sa ating Ama ng may pagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Atin pong sasambitin, punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang simbahan, naway maging kapanipaniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga mag-anak, naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Sandaling katahimikan, idulog po natin sa Panginoon ang ating pansariling kahilingan. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na iniaalay namin kay isa ng tinusok ng sibat na puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin na bugtong mong anak na pinakamamahal. Pagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan, upang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili, na kami matubos kaya tinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak, na sumagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa iyong harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa kang sila'y muling mabubuhay kayo din ng lahat ng mga pumanaw, lalo na mga pumanaw na kasapi ng apostolado ng panalangin. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagkitapatin kami lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, na kanyang kabiyak ng puso, na si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Andres, namin pintakasi at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka,
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na ako.
sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.